Pero attorney, sabi nyo, hindi ganun ang rule. Ibig sabihin, binago nila rule ngayon? Hindi, gusto kasi nilang pinipilit nila na si Sara Duterte ay pumunta ron para gisahin nila. Why would she give them the satisfaction of raking her over the coals? Gayong alam na alam naman nating lahat na kangaroo court lang yan. Wala yan. Moro-moro lang po yan. Kita nyo yung pinagsasabi. Si Laila de Lima kung anong chuchu-chuchu ngayon. Noon namang hinihir yung kanyang bilibid drug scandal. Yung bilibid drug trade, hindi naman siya pinilit pumunta ron, hindi naman siya pumunta. Ibig sabihin, nirespeto siya. Nirespeto yung kanyang choice na hindi pumunta. Yung case Sereno, nirespeto yung choice na hindi siya pumunta. Ngayon, yung sinasabi ni Representative Rufus Rodriguez na dapat may right to counsel, tama po yun eh. Dapat pwedeng mag-manifestation yung counsel. May partisipasyon yung counsel because in any proceeding, the person involved has the right to be heard by himself or by counsel. Bakit ba takot na takot silang mag-participate yung mga abogado ni VP Sara? Kasi mabubuking yung pagkaboro-moro nila. Kaya kayong mga nariyan sa committee, ang dami nyong bla 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 dyan, ang dami nyong chu-chu-chu, ang dami nyong eklabu. Sige na, i-ano nyo na, ihain nyo na. Kunyari pa kayo yan din naman ang mangyayari dyan. Nakita mo naman yung mga nandyan, di ba? Yung mga nandyan, si Luistro, si Chen Jokno, si De Lima, yan, basta yung mga nandyan, bukod sa ampapangit ng sinasabi, sapagkat hindi po tama sa ilalim ng batas, alam naman po natin nanloloko pa tayo iniinsulto nyo pa yung intelligence namin mga mamamayan. Baratan nyo na! I-transmit nyo na! Kunyari pa kayo get it over with! Ang dami nyo pang pagkukunwari, mapagling lang kayo yan ang sinasabi natin. Maraming hipokrito dyan sa House of Representatives. Anyway, sa dami-dami ng problema natin, etong yan pa inaatupag nyo. Pwede namang ipagpaliban yan. Kung gusto nyo ng accountability, ito pa, gaano ka-ipokrito itong mga ito sa Justice Committee. Gusto nyo ng accountability? Ayan, bigger scam, 1.3 ba o 1.2 trillion na flood control scandal. Ayaw nyong investigahan. Ayaw diba? umpisahan. Ayaw nyong patawag yung 18 Marines. Yan ang accountability, hindi yung moro-moro nyo dyan. Ako, pinagluloko nyo pa kami. Alam nyo, delikado yung ginagawa ninyo. Baka sabihin nyo na naman, inciting to sedition ako, anyway, kung gusto nyo i-demand, bahala kayo sa buhay nyo. Karapatan nyo yan. Alam nyo, yung iba po, kaya ayaw nila ng kaguluhan. Kasi, umaasa po sila na sa 2028 magkakaroon ng tunay na pagbabago. Karamihan po ng Pilipino. Wag na kayo magdahilan. All the polls show na karamihan ng Pilipino pabor na maging presidente si Sara Duterte. Kaya lang po walang masyadong kaguluhan ay yung iba po ayaw na ng gulo, katulad namin sa PDP Laban, ayaw po namin ng gulo. We made it clear very categorically that the PDP is against extra-constitutional regime change. Pero hindi po namin hawak lahat ng tao. Yung iba po, nagtitiis kasi sa sinasabi nila malapit-lapit na naman ng 2028, magkaroon na ng pagbabago, magiging pangulo na si Sara Duterte. Ngayon, kung tatanggalin niyo yung pag-asang yan sa pamamagitan ng panggigipit, aalipusta, pang-uupasala, pagtutuligsa kay Sara Duterte, disqualify nyo yan, baka magkagulo. Ayan hindi inciting to sedition yan. Ang sinasabi ko, baka magkagulo kasi tinatanggalan nyo ng pag-asa ang mga tao. Parang tubig yan sa dam. Pag yan ay may kapupuntahan yung tubig, yung dam nandyan lang, nagpo-flow yung dam. Saran mo yung outlet ng tubig. Bibigay yung dam. The dam will burst. Yan po ang mangyayari pag tinuloy-tuloy nyo yan. Pero kung gusto nyo, sige, tuloy lang. Bahala kayo sa buhay nyo. Hindi nyo naman maloloko taong bayan. Kitang-kita naman
Sa pagmumukha nyo pa lamang, kitang-kita na lang yun, na walang magandang kahihinatnan ito para sa bayan. Nice. Sa kabila ng inyong kaguluhan dyan na natataranta kayo, ha? Itong sinasabi ni Castro na wala daw krisis. Wala daw krisis, price distortion, pero, ang Pangulo na mismo ang nagsabi na maaring mawala yung mga paglipad ng mga eroplano. Can you imagine? Wala ba bang krisis yan? May posibilidad na hindi na lumipad ng mga eroplano kasi walang supply ng jet fuel. Di ba? Hindi ba krisis yan? Hindi ba krisis yung magiging 150 hanggang 200 piso daw ang presyo ng diesel? Hindi pa ba krisis yan? Pambihira naman kayo, oo. Di ba sinasabi na, baka daw, halimbawa, lumipad yung isang eroplano natin, papuntang Hong Kong. Sabi nung airport sa Hong Kong, baka po wala kaming jet fuel para ikarga dyan sa inyong eroplano for the return trip. Yun ang problema. Alam nyo yung eroplano, maarti ang eroplano eh. Pag walang jet fuel yan, di lumilipad yan eh. Siyempre naman. Anong solusyon kung short haul? Ang short haul yung maiiksing mga flights lamang. Hong Kong, Singapore. Kailangan full tank para pabalik, hindi na magkakarga. Anong ibig sabihin naman pag full tank? Mas malakas ang konsumo. Bakit? Mabigat. Oo, ganun yun eh. Di ba? Opo. So wala pa rin krisis sa kabila nitong mga pangyayaring ito. Ano ba naman kayo? Pagkatapos, wala pa rin krisis, nagbibigay na nga kayo ng ayuda. Hindi ba pag nagbibigay ka na ng ayuda, krisis na yun, katulad ng COVID? Di ba? Nagkakaroon na nga ng mga tigil, pasada. Mamaya, kakapiling natin kahit sa linya ng telekomunikasyon natin. Si Calando Marquez. Calando Marquez, ang Pangulo ng LTAP. Opo. Para bigyan tayo ng latest tungkol sa napipintong tigil pasada. Hindi pa ba krisis yan? Pambihira naman tayo. Hindi pa ba krisis yang alam nyo, yung sinasabi nilang 50 days na meron tayong imbak. Hindi daw totoo yun, sabi ng aking mga kaibigan. Hindi daw totoo yun. Pambihira naman, oo. Iyan ang nagiging problema natin. At sinasabi na ng Secretary Balisacan na mabigat at maaring maging double digit. Maaari lang naman, hindi ko naman sinabing sigurado yan. Pero kung ito ay magko-continue, sabi niya, at naging $200 per barrel ang ating crude oil, mabigat, baka umabot ng 8%. Hindi naman double digit pero mataas. 8% is parang yun na yun ang inflation noong panahon ng COVID. Ngayon lang nga ang luwag ng kalye. Yung iba hindi na makapagkarga ng diesel o tinitipid na o 4 days a week na lang. Anong ibig sabihin? Natutuwa yung iba, walang traffic, pero no traffic means no economic activity or slow economic activity. Nakapulot na nga ng susi, di ba, na may takip ng diesel? Nabwisit na yata, tinapo na eh. By the way, yung sa Valle Verde, yung merong takip. May nakaiwan. Ng gas tank na may susi pa. May susi pa nahulog. I-claim nyo rito kanino i-claim? DWIC guard. Sa gwardiya ng 20 DWIC. floor. Patunayan nyo lamang na inyo yun. Si Bacose. Bacosa? Eman? Makose. Ayan, si guard SG. Makose. Okay. Sa kanyang pangangalaga. Baka lang may mag-claim kasi alam nyo naman, mahirap din magpagawa pa niyan. Okay. Yan ang problema at magiging domino effect na yan. Ngayon lang nga, nagiging domino effect na, di ba? Grabe na. Yung iba po, nahihirapan na kasi may price control. Hindi mo naman pwedeng i-control ang price by artificial means. Ang presyo ay sumusunod sa law of supply and demand. Di ba? Mataas ang demand. Kukunti ang supply, tataas. Or, yung law on
yung business loss, di ba? Yes. Hindi ka pwedeng magbenta, halimbawa, ang cost nitong cup na ito Opo. ay 100 piso. Opo. Hindi mo ito pwedeng ibenta ng 90 pesos. O malulugi ka. Opo. Di ba? Kaya yung iba, naiinis yung mga driver, minsan 100 pesos, 200 pesos na lang kinikita nila, iniisip nila, hindi worth ito eh. Di ba? Wag na lang tayong magpasada. Sinong tinatamaan? Di yung ordinaryong consumer. Anong ginagawa ng ating gobyerno? Wala pa rin. Hindi ba yun? Hindi sumasakay yung ibang tao sa kanila dahil may free pa. Free Yun ride nga, ng bus. Napakarami ang gulo eh. Bago, sasabihin nila, meron na doon silang ayuda for 36,000 na mga drivers. Ayon sa datos na binigay sa akin ng yung mga transport groups, Opo. may 560,000 yatang katao ang nasa transport sector. Yung 36,000 lang, hindi mo na ma-distribute yung ayuda. Napakahirap kasi time and motion na hindi mo naman pwedeng isaboy sa kalye yun. Bahala na yun. Agawan na kayo. Di ba? Yung mga pulot. Opo. Kailangan yan orderly, may listahan, sino ba talaga mga drivers dito. Kukunin mo yan sa Drivers Association. Opo, mga dapat. Ang lead agency dyan ay DSWD. Ngunit katulad ng sinabi ko po, Walang tao. walang tao naman. Hindi naman ganun kalaki ang DSWD. Paano Magaling yang si yan? Rex Gatchalian. Pero, siyempre, kung walang tao, kahit anong galing niya, hindi naman siya si Flash na mabilis, na ba? Isa sa 2 segundo, naka 100,000 tao na siyang nabigyan. Imposible naman yun. Opo. 36,000 lang, hirap na sila. At 36,000 lang, ang gulo na ng listahan. Lalo na pag dinevolve na sa LGU, ayan, favoritism na yan. 36,000, Nawawala kailan mo pangalan ng matatapos iba. yan? 560,000 pa ang ididistributan mo. At one time lang yan eh. Yes. O di ba ang sabi nung piston ba yon? O yung manibela. Manibela. Yung 5,000 po ninyo, mga sir, ay 3 araw lang. So pagkatapos ng 3 araw gagawin namin, Wala na. magdidildil kami ng asin. Ay, kawawa naman. Hindi pwede eh. Ang problema talaga ay supply. Sapagkat tayo ay talagang exporter po tayo ng langis. Wala naman tayong langis eh. Langis ng nyug. Meron. Di ba? Yung palangis Opo. sa gobyerno, marami yan. Kaya nga nagkaroon ng flood controls kami. Naalala mo ba, sir, si Dingle? Yung... Kasi Dingle! Si Dingle. Hindi ko kilala. Hindi ba? Siya po yung inventor sana ng langis dito sa Pilipinas. Si Dingle. Na kinuha ng ibang bansa. Mm. Ngayon, naalala, nai-post nga po sa ibang diary Oo. yan at nakita natin, sayang pala tong taon na to. Ganyan naman tayo eh. Pag naaalala lang natin yung mga ganong inventor pag krisis na. Pag crisis na, no? Pagka ordinaryong pagkakataon Walang naman, di naman suporta. natin sinusuportahan di ba? Yung Saraw, di ba? Opo. Indigenous. Yung Anfra Motors, meron na yung Sakbayan ba yun? O Cimarron? Yung mga ganon. Opo. Francisco. Meron, mga Francisco ganon. Motors. Yun nga, Anfra yata. Francisco yun eh. Hindi naman natin sinusuportahan. Yan lang, sayang sila eh. walang suporta rito eh. Pagkatapos, magkukumahog tayo pag krisis. Yan lang Steel Corporation of the Philippines. Yan ay fully Sayang din integrated. yun. Fully integrated from ingot. Ingot yung mga pira-pirasong mga parang mga tansa ng itsura ng mga iron ore. Opo. Tutunawin yan. Gagawing yero, cold rolled, kukulutin yung magiging corrugated bago pipintahan. So, integrated po yan. Hindi naman binigyan ng suporta. Pinatay na ng mga imports from China. Ingot, hindi Inga. Inga, kapatid ni Boss Edgar yun eh. Si Dominga, di ba? Dominga. Si Inga. Cute yun. Opo. Hindi ko makilala yun, si Inga. Si Ma'am Nanette lang nakilala ko sa babae. Okay, oo. Yun ang mabigat dito. Ngayon, ito accountability Ito, natatawa ako Ito si Asidre. Opo. Di ba sabi niya, yung report ng ICC, cleared na si Martin Romualdez. Nagsalita ang ICI. Sabi niya, fake news. Kakahiya itong si Asidre. Hindi po namin kinlear si Martin Romualdez. Hindi po namin sinabing siya ay not guilty. Ang sabi lamang namin, saliksikin nyo based on the evidence na nandito. Ibig sabihin, may reason, may basihan para imbestigahan pa further
si Martin Romualdez. Ng fake news na naman itong mga bataan ni Martin eh. Oo, bino mo, akalain mo, kapal oh. Sabi nitong si Isidre, cleared na. Wala daw finding na involved si Martin Romualdez. Sabi ng ICI, hindi. Etong sabi. Oo, yan ha. Sabi ng ICI, Opo. binatikos nila si Isidre for selectively quoting the referral without providing full context. Yan. Parang ginawa ni Sara Elago, di ba? Walang konteksto yung reklamo niya sa akin. Oh. Ayan oh. Yan ang sinabi ng ICI. Ngayon, anong ginagawa nitong ating pamahalaan? Si Saldico lang ang iniipit. They want the trail to end with Saldico. Samantalang may ebidensya na nagtuturo na ang suhulan ay umaabot hanggang kay Martin Romualdez, hanggang kay Pangulong Marcos. Pero notwithstanding yung testimonya ni Diskaya, ni Alcantara, ng 18 Marines, ni Gutesa, anong ginawa ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman? Binatiko si Trump. Si Trump daw ang may kasalanan kung bakit may krisis. Alam na naman nating lahat yun eh. Bakit ba, Senator Ping, ay si Trump ang pinakikialaman mo? Ang dami-dami problema. Nung pinakialaman mo yung presidente na may presidente. Grabe. Pambihira naman. Nagpapapansin ka yata kay Trump Senator Lacson eh. Kahit maubos laway mo, hindi ka papansinin niya. Ano naman pakialam niya sa isang senador sa Pilipinas? Ha? Ikaw naman oo. At bakit yun naman ang topic? Alam na natin yun si Trump ang may kasalanan. Sino bang una ng bomba sa Iran, di ba? Oh. Ang imbestigahan mo yung flood control. Ha? Tawagin mo yung 18 Marines. O baka naman sinasabi mo si Trump pa rin ang may kasalanan doon sa flood control. Ay nako. Buhay nga naman oo. Wala pa ba si Calando?